LPA o low pressure area na lang ang dating bagyong Salome. Tuluyan ang nag-dissipate. ITCZ naman ang nagdudulot ng mga pag-ulan sa Mindanao at Palawan. Week 2 outlook na posibleng may panibagong low pressure area na malapit sa Mindanao. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas weather ngayong araw ng Biyernes, October 24, 2025. Tuluyan ng humina, nag-disperse ang dating bagyong Salome na ngayon ay isang dating low pressure area, LPA-10G, na wala ng direktang epekto sa ating bansa. Gayunman, aktibo pa rin ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na malaking bahagi ng Mindanao at Palawan. Dahilan ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan at pagkulog at pagbaha sa ilang lugar. Samantala, may bagong forecast model outlook para sa week 2, October 29 hanggang November 4 na nagsasabing posibleng may panibagong sirkulasyon na mabubuo sa silangan ng Mindanao, bagamat mababa pa ang posibilidad na ito'y maging ganap na isang bagyo. Magandang araw Pilipinas! Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi ka updated sa panahon. Ito ang ating update. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, sa pinakauhuling ulat ng Pag-asa, ang low pressure area o LPA-10G na dating tinatawag nating bagyong Salome ay tuluyan na ngang humina at nawala na sa sirkulasyon. Ang huling lokasyon nito ay tinatayang nasa 270 kilometers sa kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. Dahil sa patuloy na pagbaba ng lakas ng sistema, hindi na ito inaasahang magbibigay pa ng direktang epekto sa ating bansa. Ngunit kahit wala nang namataang low pressure area o bagyo sa Philippine Area of Responsibility, hindi pa rin ganap at kalmado ang panahon. Mga kababayan, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, isang sinturon ng mga ulap at hangin nagtatagpo sa paligid ng Ecuador, ay aktibong-aktibo sa Mindanao at Palawan. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-uulan at thunderstorm sa mga katimugang rehiyon ng ating bansa. At narito ang ating forecast weather condition per area. Para sa Batanes at Babuyan Island, maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na ulan at pagkulog pagkidlat dulot ng shear line. Mag-ingat sa posibleng flash flood at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mabubundok na bahagi. Sa Zamboanga Peninsula, BARMM, Negros Island Region, Sarangani, Sultan Kudarat at Palawan, patuloy na maulap na may kalat-kalat na ulan at thunderstorm dahil pa rin ito sa epekto ng ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Mag-ingat sa mga pagbaha at landslide lalo na sa mga bayan ng Zamboanga del Sur, Cotabato City at Palawan coastal areas. Sa lugar naman ng Aurora, Quezon at Camarines Norte, asahan din ang pag-ulan dahil sa easterlies naman. Ang mainit na hangin galing silangan na nagbubunga ng mga ulap na nagdudulot ng afternoon to evening thunderstorm. At sa natitirang bahagi ng Mindanao, bahagyang maulap hanggang maulap na may isolated rain shower sa hapon o gabi. Bigla ang buhos ng ulan ang posibleng mangyari, kaya iwasan ang mga lugar na madaling bahain. At sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies, may mga localized thunderstorm na karaniwang nangyayari sa hapon. Magdala ng payong kung lalabas dahil kahit maaraw sa umaga, maaring umulan pagsapit naman ng hapon o gabi. At para sa ating wind and coastal condition, northern and western section ng Northern Luzon, moderate to strong winds mula northeast. Kaya asahan ang moderate to rough seas na may taas na alon na 2.1 hanggang 3.7 meters. Iwasan muna ang paglalayag ng mga maliliit na bangka. Para sa ating mga mangingisda at mga nagbabiyahe sa karagatan, patuloy nating iwasan ang mga ganong aktibidad. Sa Visayas at natitirang bahagi ng Luzon, light to moderate winds mula southeast to east. Slight to moderate seas naman na may alon na 0.6 hanggang 2.5 metrong taas. Mas kalmado ngunit dapat pa rin maging maingat. At lalo higit sa Mindanao, light to moderate winds mula southwest to south. Slight to moderate seas na may alon na 0.6 hanggang 2.1 metrong taas. At para sa ating temperatura at humidity summary, minimum temperature na 24.8 degrees Celsius na itala kaninang alas 7 na umaga at maximum temperature naman na 33 degrees Celsius na itala naman kaninang tanghali na alas 12. Tuloy ang mainit na tanghali at malamig na madaling araw. Senyales na transition season mula sa habagat patungong amihan. At narito na mga kababayan ang ating long range forecast week 2 outlook
mula October 29 to November 4, 2025. Ayon sa model forecast ng International Weather Center at Pag-asa Climate Monitoring, may posibilidad na mabuo ang bagong kasirkulasyon tulad ng low pressure area o tropical cyclone TCLB1 sa silangang bahagi ng Mindanao pagsapit ng katapusan ng Oktubre. Next week na po yan mga kababayan. Bagaman mababa pa ang posibilidad na ito'y maging isang ganap na bagyo, inaasahan na maari itong tumawid sa Northern Mindanao, Visayas area kung ito'y tuluyang mabuo. Kung magpapatuloy ang pattern nito, may potensyal na pag-ulan sa Visayas at Mindanao sa mga unang linggo ng Nobyembre. Gayunpaman, ayon sa Pag-asa, any changes in the forecast pattern will be closely monitored and updates will be issued as needed. Kaya't habang sa ngayon ay relatibong kalmado ang lagay ng panahon, hindi dapat maging kampante dahil tulad ng dati, ang panahon ay mabilis magbago. Mga kababayan, dako tayo sa ating historical context. Kung babalikan natin tuwing huling linggo ng Oktubre hanggang unang linggo ng Nobyembre, karaniwan nang nakakaranas ng panibagong pagbuo ng bagyo sa silangang bahagi ng Mindanao noong 2013. Ganitong petsa pa rin nang magsimulang mabuo ang Super Typhoon Yolanda sa Western Pacific bago ito tumama sa Visayas. Hindi ibig sabihin na ganun kalakas ang susunod, ngunit ito'y paalala na ang panahon ay dapat paghandaan, hindi katakutan. Kaya narito ang ating safety reminder sa ating mga kababayan. Patuloy na i-monitor ang mga ulat ng Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga, alas 11 hanggang alas 5 ng hapon. Iwasan ang paglalayag sa mga lugar na may rough to very rough sea condition. Siguraduhin na ang mga daluyan ng tubig ay malinis at hindi barado. Maganda ng emergency kit at makinig sa mga anunsyo ng inyong local government unit o LGU at DRRMO offices. At higit sa lahat, manatiling kalmado at may disiplina sa oras ng sakuna. At dahil dyan, narito ang ating Bible verse of the day mula sa Psalms 46 verse 1. God is our refuge and strength, an ever-present helps in times of trouble. Maging sa gitna ng ulan o bagyo, tandaan nating may Diyos na handang tumulong, magligtas at magbigay ng pag-asa. Hindi kailanman niya tayo iiwan kahit sa gitna ng malakas na unos. At yan ang kabuuang ulat panahon ngayong October 24, 2025, araw ng Biyernes. Kasama na ang Week 2 forecast October 29 to November 4, 2025. Dito lamang sa Pilipinas Weather ngayon ang boses ng mamamayang alertong matalino at may pananampalataya. Huwag kalimutang i-like, share, and subscribe at i-turn on lang ang notification bell para sa tuloy-tuloy na weather updates, disaster awareness at inspirasyon. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na nagpapaalala sa inyo, maghihanda, magiligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.